Una-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Okay. Magandang araw po sa ating lahat. Edgar Mejorada po ulit. Nagbabalik sa ating mga opinion, sa ating nakikita ngayon sa social media, sa mainstream media. Gawa natin ng reaction dito na ano ko nga, di ba sabi ko nga itong nakita ko sa social media na sino daw yung may nasa ano daw, sa St. Peter na. Tapos yung iba ang nagpo-post doon na may colon cancer na, stage 4 na. Kaya pala, mayroon din na, kaya pala minamadali ang impeachment ni BP Sara gawa nito sa colon cancer. Kung sinong mga ganitong ginagawa ng mga parang blind item, blind, o ganon, di ba? Mga blind news. Kung sino kaya itong ano na, pero naano ko, sabi ko, di kaya si Bongbong Marcos to, na sinasabi na may ganito tapos nasa hospital na daw. In fairness naman, pag si Bongbong Marcos, hindi yan mag St. Peter, no? Mayaman yan eh. May pira yan. Hindi ho yan mag St. Peter. Ang St. Peter kasi pangmasa ho yan. No? Si Marcos, kapag siya ang matigbak, madido, ang punta niyan, heritage. Ganyan naman nga mayayaman eh. Heritage yan. Doon yan lalamayan, doon yan ililibing, doon sa heritage park. Alam niyo naman kung saan yung heritage, di ba? Sa may ano yan eh, Taguig. Doon yan. Kaya, yung mga St. Peter nyo, palitan nyo na ng heritage. Kasi doon sa heritage, ano yan, kung sakali man matutuo man. Pero ito napanood nyo yung bandang bungad? Yun. Yung sabi niya, fake, fake, fake. Ilang beses na nagsabi na fake, fake news. Sino kayang reporter? Di ko nakita yun na ano eh. At saka hindi yun binalita sa mga mainstream media. O shout out mo na sa ating mga subscriber na mga sumuporta sa atin lagi Ingat po tayo. Labi na dyan sa Bohol, sa lugar diha sa Bohol. San Carlos, Pilar, Bohol. Amping mong tanan diha sa mga kaparintihan. Na ako'y pariente nga ning comment ba? Si Hermogenes Mejorada. Shout out ni mo sir. Si Hermogenes Mejorada sa Pagadian banda. Hindi ko sure kung saan ba talaga to. Basta Mindanao. Okay, shout out po. Bukod kay Sir Hermogenes Mejorada, tanan nga ni adinhi sa ating YouTube channel. Daghan kadung salamat ninyo sa San Carlos, Pilar, Bohol, diha sa Pilipinas, mga parehas ng OFW. Pasok na itong balita ni Bongbong Marcos. Interview ni Bongbong Marcos. Nagalit talaga siya. As in galit. Hindi ko magsabi dito na hindi galit. Talagang galit. Kung siguro, kung personal natin na makikita siya, namumula ang mukha ni Bongbong Marcos sa inis sa mga interview sa kanya. Ay, talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga, una-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, eto mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't huwag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Galit, di ba? Napanood niyo yung interview na yon? Siguro ang tanong nun, Mr. President, gaano ba katotoo, hula ko lang ito gaano ba katotoo na na-hospital ka daw o kaya natigi ka daw kasi nga may stage 4 colon cancer ka. Kaya siguro ang reaction niya ganun. Ito na nga walang mga ibang Pilipino dyan. Sabi niya, ibang Pilipino alam nga naman sino mag-ano sa'yo. Alam nga mga foreigner mag-ano sa'yo. Wala daw nagawa sa buhay. Na ginagawan siya ng istorya. At ito yung ito yung sagot niya. Kasi kaninang umaga sa press briefing kanina,
ni Claire Castro, iyan ho ng reporter ng GMA7, itong si Ivan Mayrina, na tinanong siya kung saan ang presidente. Yusek, may scheduled attendance si Pangulong Marcos kanina sa isang event with returning OFWs but he skipped the event. Is the President well? Kumusta po siya? Definitely. Mamaya po ay magkakaroon po siya. Naunahan mo na ako. May bibigay pa naman akong good news. Magkakaroon po mamaya ng oath-taking with the vice mayors. So, meron po siyang event. So there's no truth to talks about the president being ill. Kanino po ba galing? May mga social media posts po raising questions about the president's health. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. So, wag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Which is precisely why I'm asking ma'am kung ano po yung state of health ng Pangulo. Maayos po siya. Mamaya po, maaari niyo po siguro malaman at baka kayo ay maimbitahan sa oath-taking mamaya po. Thank you. Sinagot ni Claire Castro, nandyan, mayroon siyang oath-taking sa mga, ano ba yon, sa mga officer ba yon ng Vice Mayor's League ba yon? Sa hapon sa Malacanang. At ang tanong nga dito, mayroon na isang ka-meeting na di ko alam kung sinong nauna noon, yung sa Mitsubishi na Japanese na nakipag meeting kay Bongbong Marcos sa Malacanang din. Ibig sabihin si Bongbong Marcos hindi lumayo sa Malacanang. Kasi ang oath-taking niya sa mga yung sa mga opisyalis na yun kanina, doon din sa loob ng Malacanang. So tumanggap siya ng bisita sa loob din ng Malacanang. So ibig sabihin si Bongbong Marcos itong araw na to hindi siya lumayo sa Malacanang kasi doon lang siya nakipag meeting, sa mga activity niya. So, yung tanong nga ni Ivan Mayrina noon kung bakit hindi siya sumalubong sa mga OFW na dumating. Siguro nahiya siguro si Bongbong Marcos sa kanyang mga pangako-pangako na naman sa mga OFW, kapwa natin OFW na mayroong mga ayuda-ayuda na naman. Pagka hindi ka interesado sa mga OFW, baliwala yan sa'yo, Bongbong Marcos. Iba ka talaga kay Tatay Digong. Itong Department of Migrant Workers, sino nag-ano talaga nito? Si Tatay Digong. Pero ito si Bongbong Marcos, halata mo naman talaga na wala siyang pakialam kagaya sa aming mga OFW. Ito nga yung hospital na ipinatayo ni dating Pangulong Duterte ni Tatay Digong. Ngayon, hindi nga niya yan inasikaso din eh. O yung sa PGH na mayroong 100 million a month ang ibibigay na budget sa PGH para ho yan sa mga pasyente na nandiyan dyan, nagpapagamot para libre lahat ho. Imagine niyo 1 million a month. Ngayon, wala na daw yan, walang budget yan. Yan ang ni dating Pangulong Duterte ni Tatay Digong. Direct ako manghihingi sa PAGCOR na yung pera na yan na nagaling sa PAGCOR, ibato natin kaagad yan sa PGH para doon yan ibagsak yung pera 100 million. Hindi a year a month. Kapag may magpagamot doon, libre lahat, wala kang alalahanin doon, wala kang intindihin doon. So ngayon, di nga yan binadgetan ulit eh. Tapos ang mga OFW na isa sa pinakamalaking kontribusyon sa Pilipinas, kaming mga nagpapadala dyan. Ngayon wala ka rin pakialam Mr. President o saan ka nga ba nagpunta noong Holy Week? Ba't hindi ka nagparamdam sa mga tao? Kaya nga may reason rin sa'yo na sinabihan ka na mayroon kang sakit na colon cancer. Galit na galit, di ba? Kasi nga wala nga naman daw talaga siyang sakit. Nga dito, bakit nagkalat yun sa social media? Ang mga tanong na yun. Mayroon daw na hospital na halos 50-50 na daw ang kalagayan. So si Marcos ba ho yun? Sabi ko, sino kaya itong tinutukoy nito? Ngayon, after ng Easter Monday si Bongbong Marcos, nagpakita, Easter Monday siya, nagpakita siya. Ito ako,
buhay. Buhay si Bongbong Marcos. Huy, kayo naman eh. Kayo naman kasi gumagawa kayo ng ano dyan na namatay na. Hindi tuloy mamatayan kapag ganyan kayo na talagang minamadali ninyo yan. At saka, huwag nyo sabihin nga ulit ha, yung St. Peter kasi nga, ang St. Peter, pang ano lang yan, hindi yan pang ano ha, pang masa nga lang ho yung punerarya na yan ha. Hindi ho yan hindi ho yan pang big time na mga ano dyan. Kasi kapag, nakita naman natin kapag may mga pangalan, mga artista, mga politiko, mga basta sikat, ay, sa ano yan, dadalhin dito sa may Taguig yan, sa may heritage yan. Nandyan maraming nakalibing dyan ang mga sikat eh. Diyan binuburol ang mga sikat eh. Diyan kinikremate ang mga masikat eh. So asahan natin. Si Bongbong Marcos, kapag natigok yan, hindi rin yan ilibing dyan sa dyan sa heritage. Kasi presidente siya, doon yan sa libingan ng mga bayani, kagaya ng tatay niya na pinalibing ni Tatay Digong. Pero si Tatay Digong hindi interesado dyan ha, sa libingan ng mga bayani. Yan ang sabi niya ha. Pag ako nawala, sa Davao niyo ako. Doon sa puntod ng mga magulang niya, doon daw siya ilagay. Pero si Bongbong Marcos sigurado na dyan yan kasi mga ambisyuso yan ni. Ha? Di ba? Kaya siya nagalit dahil pinangunahan kasi sa mga tao ngayon. Marami dyan eh. Na nakikita ko nga, nagpo-post niyan na ganyan. Na minamadali talaga si Bongbong Marcos. Galit tuloy si Mamang Marcos, si Ading. Kasi nga, sinabihan ba naman na namatay na siya? Sinabihan ba naman siya na 50-50 na siya? Sinabihan ba naman siya na may stage 4 colon cancer na siya? Ang daming nagsasabing ganyan ha. Eh ano ko lang dito kasi yung may nakita rin ako dyan, nagsabi na mag-ingat tayo sa ating mga ipopost. Oo nga naman. Kasi nga mahirap yun eh. Mamaya, alam naman natin, itong gobyerno na to, kasuhan ka o kaya o ano-ano dyan. Kaya ano natin dito na nagalit siya sa mga balita na yun. Na, ayan nga, buhay siya eh. Easter Monday. Easter Monday pala. Easter Monday, ayun. Nabuhi, nabanhaw si Bongbong Marcos. Kaya ngayon, ang mga tao nadismaya tuloy kasi di doon natuloy. Yung mga comment doon, uy, sabi nila, buhay pa pala yan. Yan ang pagkasabi ha. Yung mga comment na yun sa mga video ni Bongbong Marcos, yun ang sabi, uy, hala buhay pa yan. Yun ang sabi nila. Uy, akala ko wala na yan. Kasi yun ang sabi. Ayan. Nagpakita tuloy sa media na ito, yung iba nga dyan, sige, yung ano talaga, live talaga. May coverage talaga lang live. O kanina, namula ang mukha. Ibig sabihin, buhay na buhay si Bongbong Marcos. Buhay na buhay ang Pangulong Marcos ninyo. Kaya, huwag niyo nang ulitin kasi. Kasi nagagalit nga eh. Yung sa tayo dito, pabayaan na lang natin yan siya. Kung abot siya sa kanyang termino, di mas maganda. Lalo ring maganda siguro kung alam nyo na. Okay? Edgar Mejorada, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin, ha? Maraming salamat sa inyo. God bless po sa ating lahat. Edgar Mejorada, taga Bohol, taga San Carlos Pilar Bohol, OFW sa bansang Espanya. Susuportahan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura sa pagka-presidente sa 2028 election.